Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Isama natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ng Dantes and Salas family, Carmen C. Tutay, Mel Silvestre and children, and Mr. and Mrs. Rionel Ugot and family. At para na rin sa mga kaluluwa ni Hernani Cervantes Abraham at Ellie Salui, at sa mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakaalala. Ang parokya ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ng Tondo ay labis na nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Tayo ngayon ay nasa 32 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating kura paroko, Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, nasabi mo na ba sa iyong katabi na siya ay maganda o siya ay gwapo? Nasabi mo na? Kadalasan daw hindi mo na kailang ipagpaliban pa. Huwag mong sabihin na bukas o kaya na baka bukas hindi na darating. Ano? Kaya sabihin mo na kung anong dapat mong sabihin. Mga kapatid ko, kay Kristo sa atin pong araw-araw na buhay, lagi po nating pakakatandaan na darating ang araw na kung minsan po ay akala natin hindi pa darating. Akala natin ay matagal pang darating. Pero kung minsan o kadalasan dumadating sa buhay natin na hindi po natin inaasahan. Kaya nga po, ang pagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal sa kapwa, dapat ay lagi nating ginagawa. Kaya hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon sa mga pagkakataong hindi natin ay padama sa kanila, sa ating mga kapatid, ang ating pagmamahal. Sa mga pagkakataong hindi natin sinusunod ang kagustuhan ng Diyos.
sa mga pagkakataong ang kagustuhan lamang natin ang gusto nating mangyari. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Kung tapat ng paghahangad natin sa karunungan ng Diyos, madali natin itong masusumpungan. Tulad ito ng isang babaeng ibinibigay ang sarili sa kabiyak na karapat-dapat sa kanya. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at hindi kumukupas. Madaling natatagpuan na naghahanap sa kanya. At nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka na ng ganap ng pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban, pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya, at makikita kanya saan ka man naroon.
Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mo sa santuaryo, sa lugar ng dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit, na papurihing iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunit ako, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw tuwina ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Binibigyang lakas ng loob ni San Pablo ang mga nagluluksa sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo hinggil sa muling pagkabuhay. Makakasama rin ng mga nabubuhay ang mga nangamatay sa kaluwalhatian ng pagdating ni Jesus sa itinakdang panahon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy magkakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus.
Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng ating gabinay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, andap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinunid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Malapit na po ang Pasko. Ngayon ay November 12, no? November 12. At sa November 26 po ay celebrate na natin ang Christ the King of the Universe, no? Christ the King. At December 3 naman po ay first Sunday of Advent na tayo in preparation for Christmas. Pero nung September pa, narinig natin yung mga kantang Christmas. Ano nga yung laging inaabangan? Yung laging ginagapos? No? Si Jose Maricha na laging kinakanta. Anong kanta ngayon? "Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, no? I remember the child." Okay, but today, we will sing another song. I do not know kung alam ninyo ang kanta na ito. No? Hindi ko rin masyadong kabisado ang lyrics niya. Yung kanta bang, "Do you hear what I hear? Na 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 na. Do you hear what I hear? A child, sleeping in the night with a voice as big as..." Ano ba yan? No? O, di ba? Yung kantang, a star shining in the night with a tail as big as a kite, with a tail as big as a kite. Dong, 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 dong. Yung ganun-ganun na lang tayo, hindi tayo marunong sa lyrics eh. Okay, so yung kanta na yan, "Do you hear what I hear? Do you know what I know?" Yung bang ginagamit natin yung mga senses natin. Our sense of sight, our sense of hearing, no? At di ba mayroon tayong ilang senses? You have 5 senses, ano? You have the sense of seeing, sense of sight, sense of hearing, sense of smelling, sense of taste,
and sense of touch, no? Tapos ang yung scientist daw, mayroon pa silang na-discover na another sense, no? Ano yun? Sixth sense kagad, no? Oo. Pero hindi ko lang masyadong maalala kung ano yun, basta may na-discover naman sila another sense, no? Pero tayo, kung minsan nakita natin yung sense of sight natin, di ba? May mga third eye, no? May nakikita ng hindi nakikita ng ordinaryong tao lang, no? So mayroon tayong mga ganun. Pero yung five senses po natin. Dahil po itong five foolish virgins and five anong tawag sa iba? Wise. So yung matatalino at yung mga hangal daw. Iba sinasabi nila mga tanga daw. Ano bang mas masakit? Yung tawagin kang hangal o tawagin kang tanga? Mas masakit yung tanga, no? Huwag ka kasing tatanga-tanga, di ba? Parang ganon. Anyway, masakit yung dalawa. No? Kaya wag natin gayahin, ha? Wag na tayong maging hangal, wag tayong maging tanga. Masakit yung dalawa. Okay. Yung itong five virgins na hangal at five virgins na matatalino ay kinukumpara po or represented by our five senses. No? Na itong five senses po natin, kung ginagamit natin ng maayos, kung sinusunod natin kung paano dapat gagamitin, then we can say that mga matatalino tayo, mga dalaga. No? In ancient times, para malaman lang po natin kung ano ang background nitong istorya natin na talinghaga na ito. Dahil in ancient times, nangyayari na pala yun na yung nobyo, no, pupunta daw siya para sunduin yung kanyang nobya. Pero sa kanyang pagbabalik ay wala pong oras. Depende po kung anong oras siya darating. Pero kailangan po may mga bridesmaids na dapat nakaabang at dapat laging naka-ready yung mga torch nila para ilawan yung pagdating ng nobyo kasama ang kanyang nobya. Pupunta daw sila sa bahay ng tatay ng nobyo. Yun po yung kaugalian ginagawa para magpakasal. No? So itong istorya po na ito ay naantala po ang pagdating ng nobyo, naghating gabi na hanggang sa nakatulog na silang naghihintay yung mga bridesmaids. So wala naman silang electricity at that time, no, na laging may ilaw. So nakadepende lang sila sa kanilang mga dalang torch. So yung mga hangal daw, yung kanilang mga langis sa torch nila, yun lang yung sa torch nila talaga, wala silang dalang reserve, wala silang reserba. At yung lima naman ay madala-dala silang mga reserba, no? Kaya nang dumating yung groom, yan, wala na silang langis, kulang na yung langis nila, aandap-andap na daw. Yung five naman, wise virgins, no, wise bridesmaids, ready sila, no? Kaya nakasama silang pumasok para sa kasalan. No? So yan po ang background ng ating talinghaga. At ngayon po, kung titingnan natin mabuti, kaya nga sabi ng mga forefathers natin, no, ng mga wise natin, ng mga ama-amahan na sumusulat, na talagang mga talinghaga sila, nagbabasa ng Biblia, no, ini-interpret nila ng maayos. Yun nga daw na ang five foolish virgins and five wise virgins are represented by our senses. No? So paano natin ginagamit ang our sense of sight? No? Na dapat nga sana yung sense of sight natin ay binigyan tayo ng makakita, binigyan tayo ng mata para makita natin at ma-appreciate natin ang beauty of nature, di ba? No? Para ma-appreciate natin kung gaano ba kaganda yung katabi mo. Kaya nga, kanina, tinanong ko kayo kaagad, sinabi mo na ba sa katabi mo na gwapo siya o maganda siya? Ibig sabihin ko lang po na i-appreciate mo kung anong may beauty siya. No? Dahil kadalasan po, hindi natin nakikita ang beauty sa isang tao. Mas nangingibabaw lagi ang pagtingin natin sa kapangitan ng isang tao, di ba?
Minsan po, nang ganda-ganda, blue eyes na blue eyes, no? Yung isang tao. Pero hindi mo napapahalagan yung blue eyes niya dahil pango ang kanyang ilong, no? So instead na sabihin mo, wow, ang ganda naman ng mata mo. Hindi. Tinitingnan mo isang tao, tinitingnan mo, ay, kapangit niya, pango. Hindi mo nakita yung kagandahan ng kanyang mga mata. Di po ba? Ganyan tayo kadalasan, no? Nakikita lang natin yung kapangitan. Hindi natin nakikita yung kagandahan. No? Kaya ito pinapaliwanag po sa atin, pinapaalala sa atin na tayo dapat natin gamitin ang our sense of sight para makita natin at atin pong ma-appreciate ang beauty of nature. No? Ang kagandahan ng nilikha ng Diyos at tayo pong lahat ay nilikha ng Diyos. No? So mag-focus naman tayo sa kagandahan. Huwag yung kapangitan. Yung nga lang, sabi kadalasan, pag ikaw mismo, puro kapangitan ang iyong nasasaloobin, lahat na nakikita mo daw pangit. Kaya pag ikaw, lagi mo sinasabi sa iyong mga katabi, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga kapatid na pangit sila, ibig sabihin po nun dahil napakapangit mo talaga sa iyong kalooban. Ha? So be careful kung ano mga sinasabi mo, because kung ano mga sinasabi mo, many times it's a reflection of yourself. No? Walang pangit sa labas, andito sa iyong kalooban. Okay? So, mga senses natin, no? The sense of hearing, halimbawa, do you know what I know? Do you hear what I hear? Narinig natin ang Ebanghelyo, narinig natin ang first reading, ang second reading. No, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sayang naman itong ating mga lekom, nandito sila. Ano ba yung unity mass ninyo ngayon? Oo. Lagi nilang pinapahayag ang salita ng Diyos, pero kung hindi man lang natin pinapakinggan ng maayos, sayang din, ano? Sayang din yung trabaho nila. Sayang din yung ginagawa nila, no? Na nagpapahayag ng salita ng Diyos, pero ano yung pumapasok sa ating mga utak? Ano yung pumapasok sa ating mga memories? Yung mga fake news, yung mga chismis, yung paninira sa kapwa. Lagi, yun pa yung lagi nating naaalala. Kadalasan po, kung tatanong ko sa inyo, ano ba yung gospel natin last Sunday? Naalala niyo pa ba? Lalo kayong maalala, no? Oh, ano ba yung narinig nyo kanya ngayon lang ha, yung first reading? May narinig kayo sa first reading? May naalala kayo sa first reading? It's about wisdom. It's about karunungan, no? That we should seek for that wisdom coming from heaven, from God Himself, no? At yung gospel natin ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, dapat lagi nating tingnan iyang mabuti, no? Tayo ba'y matatawag ding mga hangal dahil hindi natin tinatanggap ang salita ng Diyos? Tayo ba'y matatawag ding mga hangal dahil hindi tayo handa para sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Tayo ba'y matatawag ding mga hangal dahil wala tayong reserba na langis? No? Ang langis na sinasabi po dito sa ating ebanghelyo po ay ang ating charity, no? Ang ating charitable life na dapat daw bilang Kristiyano, hindi lang yung may dala-dala tayong lampara. Yung lampara po, pwedeng sabihin natin yung ating identity as Christians, no? Yung tinatawag tayong mga Kristiyano, tinatawag tayong mga tagasunod ni Kristo. Pero mayroon nga tayong lampara na wala naman tayong langis na reserba, so wala tayong ginagawang kabutihan sa ating kapwa, no? So kulang din, no? So yung pagiging Kristiyano po natin, nasa pangalan lang, hindi po yung ticket papunta sa langit, ha? Baka pag sinabi mo, ay nabinyagan na ako, saved na ako. Yes, saved na tayo dahil yan po ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Pero kung hindi naman natin isinasabuhay ang ating buhay Kristiyano,
hindi naman po natin matatanggap yung ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po kailangan we have to work hard for it. No? Ang reflection ko po dito sa ating ebanghelyo, dahil di ba mayroong 5 foolish virgins na ubos na yung kanilang langis. Yung 5 wise virgins, mayroon din naman pa silang reserva na langis. Di ba humingi sila ng langis? Hindi sila binigyan. No? So, ano bang sa tingin niyo, anong reflection mo dito? Sabi ba natin dahil mga ano sila, mga saking, no? Ayaw nilang magbigay, ayaw nilang magbahagi, no? It's not that. But sinasabi natin dito, mga kapatid ko kay Kristo, that yes, we are a community of the faithful of God. Dapat nagbabahagi-hagi tayo sa ating kapwa. Yun nga lang, yung salvation na tinatawag po is something personal. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, ay hindi ako magsisimba, ipagdasal mo na lang ako. Hindi pwedeng ganun. Para bang pwedeng sinasabi na, ay magkukumunyon ka, ikumunyon mo na lang ako. O para bang sinasabi, gutom ako ngayon, gutom ka rin, ikaw nang kumain, ikain mo na lang ako. Pwede bang ganun? No? Hindi pwedeng ganun. O mag-exercise, di ba? Sabi natin kuminsan, pwede kayo magbayad na lang ako ng tao para mag-exercise para sa akin? No? Hindi pwede ganun, di ba? It is something personal, mga kapatid ko kay Kristo. It's our personal relationship with Jesus Christ Himself na hindi natin pwedeng iasa sa ibang tao. It is our personal relationship with God Himself. At yung reserba na sinasabi, yung kabutihang ginagawa ko para sa kapwa, ay yun po ang aking ticket papunta sa langit. Magtulungan tayo, no? Sabihin nga, bibigyan kita ng halimbawa, gawin mo ito. Pero kung bibigyan kita ng halimbawa, pero hindi mo gagawin, hindi ko nakasalanan yun. No? Maraming beses may nagsasabi sa akin, Father, paano naman to? No? Nagsisimba ako lagi, pero yung mga kapatid ko hindi nagsisimba. Ako nagsisimba lagi, pero yung mga anak ko hindi nagsisimba. Magagalit kaya sa akin si Lord yan? Minsan, kasi kinukuha nila yon as their parang responsibility nila, no? Na pag hindi nagsisimba yung mga kamag-anak nila, sila yung mapagbalingan na parang sinasabi, oy, kasalanan mo yan, no? Hindi po, no? Kasalanan niya na hindi niya sinunod ang iyong halimbawa. Kaya kayo mga lekom din, huwag kayong makonsensya, no? Ipahayag nyo lang ang salita ng Diyos. Kung tatanggapin ng mga tao, salamat sa Diyos. Kung hindi naman nila tatanggapin, hindi nyo na rin yun kasalanan. No? Ang importante lang is, ipahayag natin ang salita ng Diyos, hindi lamang po sa ating mga bibig, kundi sa ating rin pong pamumuhay. Yes, mayroon tayong title na Kristiyano, tagapagpahayag ng salita ng Diyos, pero dapat mayroon din tayong reserba na langis. Ayan po ay ang paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa. Sundin po natin ang kagustuhan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Yan po ang langis natin, nakareserba para lagi tayong nakailaw. Huwag tayong manatili sa kadiliman. Ipahayag ang kabutihan, ipakita ang kabutihan, isabuhay ang salita ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen,
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong mapagmatyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Buong pananalig tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos, ay manatiling mulat sa kanyang karangalan bilang kabiyak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan ay laging magsumikap na tuparin ang kanilang tungkulin, tugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap, nagugutom at walang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging mga tunay na nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos nang higit pa sa anumang bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagdadalamhati at mga nababagbag ay magtiwala sa Panginoon na siyang pumapawi sa luha ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nawawalan ng mga mahal sa buhay ay magkaroon ng lakas at pag-asa sa kanilang pananalig sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo upang maging karapat-dapat kami makibahagi sa iyong kalawalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik-handog ay aking pakilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiupo pong lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan. Sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ni Ina ng Diyos, at ang kabiyak ng puso niyan si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili naman nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, yung galing po sa puso at tunay at totoo, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ligtas ang laging nakahanda. Ang ating Panginoon po ang ating tagapagligtas. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang lahat ng mga handang tumanggap ng banal na komunyon. Lord,
snares of the dark. O Lord, save my life, be my Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kakadahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po munang lahat para sa ilang mga anunsyo. Patuloy po natin suportahan ang ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo. Layunin po ng programang ito na tayo ay makatulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Sa mga nais po na bumili ng imahe ng ating amang si San Agustin, si San Ezequiel Moreno at ang ating patrona, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay ng Tondo, kayo po ay makakabili nito sa ating mga secular Agustinian Recollect Fraternity. At muli tayo po ay patuloy na mayroong raffle for a cause ticket na nagkakahalaga ng 50 pesos. Ang consolation draw ay gagawin po ngayon pagkatapos ng ating banal na misa, gayon din sa November 26 at December 10. Ang inyong ticket ay maaaring manalo sa ating grand raffle draw na gagawin sa December 24 sa bisperas ng Kapaskuhan. Ang ating grand prize ay nakakahalaga ng 50,000 pesos. Ang first prize ay Condura 6.5 cubic feet refrigerator at ang second prize 43 inches Skyward Smart TV at ang third prize naman ay Condura 7.5 kilogram automatic washing machine. Sa mga wala pa pong ticket, maaari pa rin po kayo makabili sa lamesa sa harapan ng ating simbahan. Ang kapistahan ng ating mahal na ina, Birhen ng Salud o Our Lady of Health ay gagawin sa November 17, araw ng Biyernes sa ika-6 na gabi. At bilang paghahanda, tayo po ay sama-samang manalangin. Magsilod po ang lahat. Prayer to the Most Holy Mary of Health. Nuestra Señora de la Salud. Sovereign Empress of Heaven and Earth, Mary, Mother of God, inexhaustible sea of health, on whom all your children and devotees beam their greatest consolation. All of us prostrate before your holy altars. We offer you our humble gift and brief tribute of the Holy Novena, and we would like to have the ardent love and fervent devotion with which the seraphs in glory praise you, and all the saints have praised you, and the just on earth, so that it may be pleasing before your eyes, and for the great benefits that we owe you. For all these, we all give you endless thanks, confident that with your clemency, our sins may not hinder the love that you always have for us. Never stop looking at us, Our Lady. If your eyes look at us, it is impossible that they will stop helping us. Watch over the Supreme Pontiff, the care of the universal benefit of the Holy Church, the promotion of the Holy Catholic faith, the eradication of heresies, and for all the souls in purgatory,
who from that prison of fire implore you patronage. And finally, because you are our most sweet mother, bestow on all us your abundant blessing, and grant us health of body and soul, so that we may celebrate you later on in the kingdom of glory. Amen. So ang kapistahan po ng ating Our Lady of Health or Nuestra Señora de la Salud ay this coming Friday, no? November 17. At 6 o'clock in the evening po ay magkakaroon tayo ng misa and then magkakaroon din po tayo ng anointing of the sick, no? So kung sino man yung kailangan ng anointing, mga kapitbahay niyo, kapatid ninyo, kamag-anak ninyo, kakilala nyo, kaibigan nyo kailangan ng anointing of the sick. So sa Friday po at 6 p.m., mayroon tayo pong misa in honor of Our Lady of Health o Nuestra Señora de la Salud and anointing for the sick. 24 ng December po ang grand draw. Pero every other Sunday, mayroon po tayong draw para sa consolation prizes. No? Ito yung mga patikim hanggang sa makarating tayo sa rurok ng ating minimithing 50,000 pesos. No? So yung 50 pesos mo, it can be transformed into 50,000 pesos. So kung hindi man 50,000 pesos, may refrigerator, may TV, o kung ano-ano pa dyan. And most especially, yung 50 pesos mo makakatulong sa marami nating mga kapatid na nangangailangan. So ngayon ay ang consolation prizes. Ang ating pong consolation draw prize ngayon ay electric kettle at saka sa loob nitong bag ay mayroong tuwalya at saka kumot. Salamat po. Salamat po sa nagbigay. Ang una pong nabunot ay anong panalunan niya? Electric kettle. Number 001769 from 328 Lacandula Street, Tondo, Manila, Barangay 33. Ang kanyang number po ay 0961-4498-744. Ang kanyang pangalan po ay si Miss or Mrs. ba ito? Hindi ko alam. Si Gina Mendoza. Yung solicitor po, kung sino man yung nagtinda sa kanya, hindi ko alam kung sino. Walang nakasulat. Wala nakasulat kung sino nagtinda. No? Anyway, si Gina Mendoza, may number naman po. At itong pangalawa, kaya nga umalis ako doon dahil baka sabihin niyo yung maya, naku, lutong Macau na naman yan. Ha? Kasi po, ang contact number ng nanalo ay 0961-063-7978. Si Ate Ami po. Bunot na ulit. Ha? Bunot daw ulit. Napakabait talaga ni Ate Ami.
Ito po ay ang solicitor, ang nagtinda po sa kanya ay si Ate Delia Ramos. Birthday pa naman niya ngayon. Ano? Ngayon ba yung birthday niya? Pero hindi siya yung nanalo ha, siya yung nagtinda. From 336 Paralaya, tama ba to? Paralaya, Candaba, Pampanga. Ang layo. Taga Pampanga yung nanalo. Oo. With number 091571414442. Ang pangalan po na ay si Emily Pelayo. No? So, taga Pampanga po ang nanalo. Iabot na lang po namin kay Ate Delia yung napanalunan. Ito, yung kay Gina. Ipopost na lang po namin sa GC ng Heads. Salamat po, Father. Okay? So, sa hindi pa nakakabili, bili na. Malapit na. Naku, mamaya magsisi kayo. Baka kayo pa yung maswerte na makatanggap ng Christmas bonus na 50,000. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsigo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayo nagsisikap, gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubay nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon.
ihahatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami.